Tuwan-tuwa talaga ako dyan sa mga bata. No? Kaya tiyempo tayong ang programa natin na kasama natin yung mga kumakain ng mga bata dyan. Ano? Well, anyways, magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa lahat po ng taga-subaybay, Luzon, Visayas, and Mindanao. No? At magandang tanghali po. Enjoy your lunch. At mga bata, shout out dyan sa Academy, CBBA students. At ganoon din sa mga teachers at sa lahat ng kinatawan. Alright. At ganoon din po sa ibang bansa, may mga nanonood po sa atin. Mamaya babatiin po kayo ng ating co-host dito at bibigyan kayo ng magandang greetings dyan. You're always special for us. And naniniwala ako na kayo pagpapalain ng Panginoon sa ating mga usapin po ngayon. At ganoon din po sa lahat po ng mga pastors and preachers. At lalong-lalo na dyan sa mga taga San Fabian na nagpiprepare ng kanilang old-fashioned Baptist Revival ngayong darating na Wednesday and Thursday. Now, we're praying for that. Pastor Edwin, at ako'y naniniwala na maraming pagpapalain mga members. At ang revival na ito ay nakadesign para sa mga members. Okay? Alright. And sa lahat ng mga nandyan na ngayon, no? Hindi ko mabasa ngayon kung sino mga nandyan na. Well, anyways, kayo naman ay babatiin talaga ng ating co-host dito. At excited na sila. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Dito ako ngayong Tuesday. At salamat sa Panginoon. Okay? And of course, sa ating interpreter. Okay. At magandang umaga sa lahat ng kinatawan ng TBL, The Baptist Lunch. At ang inyong paboritong programa sa alas 12 ng tanghali. Alright. Bigyan ko na po ng pagkataon ng ating co-host na bumati kasi maganda yung tatalakayin po natin ngayon. Go ahead, Mernely. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood, nakalimutan ko, kakulay ko pala. Halos kakulay ko yun. Kurtina. Halos kakulay ko yung kurtina, Pastor. Nagulat ako. Hindi naman, malayo pa rin. Nakikita ka pa rin. Good afternoon po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Maayong udto kay Ma'am Imelda, ang ating suki from Davao City. At yes, nanonood na nga ang ating mga mission churches. Nakita ko na si Ma'am Joy Rico. Hello, Ma'am Joy. And syempre si Sir Tang. Hello, Ma'am Tang. Si Sir Gomer ang nakita ko. Hindi ko pa nakita si Ma'am Marie Chris. Oo, si Ma'am Cynthia tayo nakakita sa kanya. Diyan lang po kayo, wag po kayong aalis. And welcome back, Pastor Hill. We're so glad that you are with us this afternoon. Thank you. Totoo po yan, na kami excited. Kasi andito ang ating mahal na pastor na talaga naman panibago na namang lulutuin sa araw na ito. Kahit meron tayong pinag-usapan na before nandyan pulpito, pero bawat ibabahagi sa atin na prinsipyo talaga naman laging bago, laging nagpapaalala sa atin ng ating mga responsibilidad bilang ina. Kaya yung mga ina ng mga tahanan ngayon, magandang tanghali po sa inyo. Keep on tuning in and pass the link. At nakita ko po, marami na. Pati si Pastor RJ, nakita ko po. Mag-asawang Rick and Tang Belmonte. Mag-asawang Gomer and Marie Chris. Hello! At si Ma'am Bibian Tandoy. Ganun rin ang mag-asawang Ian and Chona Juarez. Si Ma'am Joy Rico. Naku, wala si Sir Dexter. Palagay ko isa lang yan. Malakas na yan. Si Ma'am Flor Simon. Nakatago lang yan si Pastor Dexter. Sir, makakatago ba si Pastor Dexter? Nakakatago yan. Nakakatago siya kay Jinggoy. Ayun, naku pa. Pwede. At saka meron tayong viewer na concert dito, juniors. Sir Ivan. Hello, Sir Ivan! Nice to see you again. Huwag ka mag-alala, lalaki ka rin. Ay, si Sir Mike Dumenden, ito, lumabas na rin daw. At sa lahat ng ating mga suking viewers, talaga namang mga suking nagbibigay ng mga comments, yan po ay nagpapalakas sa amin, nagbibigay na encouragement sa amin tuwing kami haharap sa upuan ito sa inyong harapan. Marami pong salamat at pagpalain po yung ating show na ito. Keep on
passing the link. Hello everyone! Maging ang aking habi-habi pala, nandyan lang sa labas. Hello, Nagbibihis Brother lang, Noel. nagbibihis lang. Opo, nagbibihis po ng gown at saka nagme-makeup. Yung kapitbahay natin, si Robilyn, ayan, yung nandyan lang sa kabilang tindahan na Ay, Bisaya talaga? na. Oo. Hello, Ay, nako. Rob. Thank you for Hello. watching. Oh yeah, hi Roblin. Opo. Magandang tanghali sa iyo. No? Pang mothers ito, Robilyn, ha? Yeah. Baka magtaka ka. Single pa yan siya eh. Ah, single pa siya. Pakinggan mo. At least may Hindi siya niya. preparation. Natututo ka. Baka may pinaplano na siya. Oo. Yeah. Ayan, nanonood All right. siya. Go ahead. Ay, si Ma'am Flor Solomon. Yan. Konnichiwa dyan sa Japan. Magbigay kayo ng lamig. Ang init sa Pilipinas. Yeah. Yu Konamoto Yamaha Suzuki Honda. Akala niyo, di ko marunong mag-Japanese. Grabe. Nagsesend siya sa mga pictures doon. Pambira, wala nang paglagyan ng snow. Yeah, totoo yan. Bagsak niya sa amin dito. Iba. Grabe talaga. Grabe po yung global warming recently, Pastor. I think ang Canada is negative 58. Yeah, Yung friend ko nag-post kahapon, sabi niya, the sun is shining towards inside my home but it's negative 58. Wow. Sabi ko, anong klaseng lamig yung negative 58? Yung mag-zero na lang eh. Oo, so ingat-ingat po sa ating mga kababayan dyan. Grabe. Saan kaya kinukuha yung negative na yun, sir? Kasi ang malapit yung lugar nila sa langit, pero malayo ang mga tao sa langit. Ayan, Pastor, andyan na po si Sir Dexter Rico. Andito lang ako sa gilid, O1, sir. Ayan. Yeah. Lumabas din. Kanina nagtatago Hindi siya nagtago. Ay, si Ma'am Eugene. Hello, Ma'am Eugene. Alam ko nasa ano yan eh, nasa Duyan. Nasa Duyan yan. Okay. Alright. Mga kapatid, magandang tanghali uli. At sa lahat ng mga nandiyan na pinangalanan, mga kapatid, ay salamat na patuloy kayo na nanatili na mag-tune in sa programa po natin. Okay? At nais ko pong bigyan natin muli ng pansin yung mga tinalakay noong nakaraang Tuesday at ako'y naniniwala na ito po'y magiging pagpapala po sa inyo. No? Ma-remind lang po tayo, bagamat meron tayo dito mga sariwang pag-uusapan, kinakailangan pong sariwain muna natin ang nakaraan. Okay. Marnelly, baka may masasabi ka dun sa mga nakaraan. Ang nakaraan. Ano po, nung nakaraan po, Pastor, may guest tayo si Ma'am Bing at pinakita niya na yung hindi talaga daw pwedeng matakasan ang panawagan ng Panginoon. So, yung commitment niya... Anong panawagan yun? Ang panawagan niya po na magsuko ng buhay. Kasi for the longest time, akala niya na, nandyan lang, gusto kong mag-serve sa iyo, Lord. Pero yung service pala na hinihingi ng Diyos sa kanya is full-time service na. Hindi niya lang pinapansin. Ayun. So, yun yung isa sa mga na-share niya sa atin. At yung kahalagahan ng pagpapalaki sa ating mga anak sa simbahan, dahil si Ma'am Bing po ay lumaki po sa isang Christian family na siya mismo ang nagpatotoo na dahil sa commitment ng mga magulang niya sa Panginoon ay naging blessing po yun sa kanilang mga anak. Wow. At siya rin nagkaroon ng desire na yung magiging pamilya niya at magiging anak niya ay magsisilbi rin po sa simbahan. Alam mo, pagka yan talaga nakasanayan, alam mo, kaya kahit na sino na mga kapatid, no, yung mga may matitinong pag-iisip, lagi nilang sinasabi, iba kapag meron kang church. Amen. Kapag ka nasanay ka sa church, pipiliin mo na yung pamilya yung manatili sa church. Amen, Pastor. Yan ang mga matitinong pag-iisip. Hindi yung nagyayabang na parang walang Diyos. You know, na kaya nilang mabuhay na walang Diyos. Alright, Cynthia, baka meron kang dadagdag. Nakabagbag damdamin din, sir, yung ipahayag niya ang damdamin ng isang asawa at damdamin bilang isang ina. Lalo na nung mawala yung kanyang asawa, sir, na talagang bilang mga asawang babae, sanay tayo na every time na magdedesisyon tayo, yung mga gagawin natin, ikukonsulta natin sa ating asawa. Pero paano kapag wala na yung mga asawa natin, na wala na ang kanyang asawa na si Sir Noel G. Gonzaga. Maliwanag yun. Noel G. Gonzaga. At ipinahayag niya Napakabait ng tao. Opo, nakakasama natin yan sa fellowship. Busy siya lagi kung paano susuporta. Opo, paano tutulong sa
during the fellowship, ganyan, Bait busy ng talaga tao, siya. no? Basta bait talaga nun. That's how I define him. Opo. Totoo po yan. At nakapagpalaki sila ng isang anak na ngayon ay kagaya nga po ng sinabi ni Sister Marnelly, nasa gawain na rin. Maging ang kanyang asawa na Sister Bing, na yun din ang kanyang sinabi na bagamat nung magpaalam yung kanyang anak na magpo full-time, wala siyang hesitation. Handa siya sa ganong pangyayari. Pero yung dumating na yung actual na mag-isa na lamang siya sa bahay, yung talagang totoong buhay na andyan na yung sinasabi natin na real McCoy, na nakaupo ka na talaga sa kalagayan na mag-isa ka na lamang, wala yung asawa mo, wala na yung iyong asawa at yung anak mo, hindi mo na physically kasama, pupunta siya dito sa church para mag-assist lang, pero doon niya nakita yung panawagan ng Panginoon. Kung paano niya sinunod ang Panginoon, hindi dahil sa pagsunod ng kanyang anak, kundi yung totoo niyang pagsunod sa Panginoon dahil rooted siya ng salita ng Panginoon. Kaya talagang ang mga nanay, malaki ang factor kung ang mga ina ng tahanan ay may totoong disposisyon, yung magkaroon ng total commitment sa Panginoon. Kaya habang magkakasama pa tayo, buo pa yung pamilya, pakita natin talaga. Opo. Yun. Hindi yung kapag wala na sayang sana nung buhay ganito o kaya nung nandito pa. Tapos kung ano, sasabihin pag namatay na. Opo, susunod ako sa iyo. Sino pong makikinig noon, mga kapatid? Ay, yung nakahiga na opo. Gawin mo na lahat habang buhay pa. Yeah. Well, that's good. That's good. At alam niyo mga kapatid, na makikita natin dyan yung commitment. Ano po? Pero ngayon, maganda. Ang ating usapin is about commitment to relationship. You know, alam niyo kung meron man ang Diablo na target na gustong sirain ng Diablo is a relationship. Amen. Yeah, relationship. Because alam natin kung anong magagawa. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong magagawa ng relationship. Kung anong magagawa ng relationship. At alam ng Diablo na mabigat ang magagawa ng relationship. Kaya mapapansin niyo from the very beginning, even in the Garden of Eden, anong unang-unang giniba ng Diablo? Relationship. It's not personal. You study the book of Genesis during the temptation, mga kapatid, ng Diablo kay Eva. Kasi nauna siya kay Eva eh. Ngayon, kay Eve, doon siya naunang itinep niya. So nakikita nyo, ang question lagi is, naalala nyo kung ang question niya, what God said? You see? So nagtatanim siya ng duda sa karelasyon mo. See, yan ang pinakamaganda eh. Tandaan nyo, pagdating sa relationship, ang Diablo magtatanim lagi ng pagduruda sa karelasyon mo. Okay? And then pahihinain niya yung inyong pinagkasunduan. So gigibain niya ang relationship. So makikita nyo, ang unang-unang giniba ng Diablo na relationship ay yung relationship ng tao sa Diyos. Sapagkat kapag ka maihiwalay ng Diablo ang tao sa Diyos, mabigat ho ang mabigat ang magagawa ng Diablo. Marami siyang magagawa. Matindi ang magagawa ng Diablo. Kaya ang gusto mangyari ng Diablo, gibain niya muna yung relationship mo sa Kanya. Yung relationship mo sa Diyos. Okay? Because if the devil can destroy your relationship to God, then he can destroy your relationship, the relationship between husband and wife. You see? Kasi tingnan niyo po ang pattern, mga kapatid. If you can recall. Okay? Now, ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos sa tao? Remember what the Bible says. Very simple. For God so loved the world. Okay? It's the love of God. And then, but God commended His love. Again, while we were sinners, Christ died for us. Again, it's the love of God. Okay? Ngayon, sabi sa Ephesians chapter 5, mahalin mo ang iyong asawa na katulad ng pagmamahal ko sa iglesia. So, kaninong love na naman uli yun? Sa Diyos. You see that? So, yun who actually ang tumatagal. Di ba? So, kinakailangan tanggalin ng Diablo yung love na yon na galing sa Diyos. In other words,
hindi tatanggalin sa Diyos, hindi mo tatanggal sa Diyos yun. Pero sa tao, gawing ignorante ang tao patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Kapag ka ang tao ay ignorante sa pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po yan, walang may establish yan na magandang relationship. Because the only relationship that will last is motivated and founded in the love of God. If it is founded in the love of God, forget it. Kaya yan ang ating minomotivate, mga kapatid. Yan ang ating motivation sa church. Minimotivate natin ang tao, you love God, love God, love God before love others. Remember the commandments. Ano ang unang-una na diniscuss ko sa church? Love God first. Okay? And then next, what is next? That is what? Related to it. Related to that commandments. Love thy neighbor as thyself. You see? So love thy neighbor. Okay? Love your wife as thyself. Love your husband as thyself. Love your children as thyself. Ganun. You see, so you understand, mga kapatid, ang foundation is the love of God. That's the very foundation. Yung pagmamahal ng Diyos. So kaya ang gagawin ng diablo ngayon, isi-separate tayo ngayon sa Diyos para maging ignorante tayo sa pagmamahal ng Diyos. So anong pagmamahal ngayon ang makukuha natin? Pagmamahal na nakikita natin sa sanglibutan. Patterned by the mindset ng mga tao, patterned by emotion, patterned by social media or pinatern ng ganyan. Yan ang pinakampangit, mga kapatid. Kapag ang ating pagmamahal ay nakapattern lamang sa mga tao, sa social media na napupulot natin, mga ganun ba? So, kaya hindi tumatagal. Inuulit ko po, ang unang-unang gigibain ng diablo sa iyo is relationship. How is your relationship with God? Hindi na kita tatanungin patungkol sa relationship mo sa tao o sa asawa mo. Ang unang tanong ko sa iyo is how is your relationship with God? Kasi sasabihin natin, Pastor, hindi ko maintindihan ang asawa ko. Bakit ganito? Bakit ganyan? Okay, alright. Ang unang tanong ko sa iyo, how is your relationship? Not with your wife, not with your husband, but how is your relationship with God? Because if you have a good relationship with God, there's nothing in this world that you cannot understand. If you have a good relationship with God, see, yan huy biblical, mga kapatid, sapagkat naniniwala ako na ang commitment, pag sinabi po natin, commitment to relationship or commitment to relationship, ibig sabihin niyan, yung relationship na yan nakafocus sa biblical foundation, which the biblical foundation of commitment, na wala pong iba kundi yung pag-ibig ng Diyos. You see? Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, so makikita natin, kaya napakahalaga ito, mga kapatid, sapagkat ang totoong relationship, hindi po yan nagre-require ng commitment, kundi kalakip ang commitment. Ang totoong relationship na build or founded in the Word of God. Hindi mo na sasabihin, it requires commitment. No. Sapagkat kung merong pag-ibig, may commitment yan. Amen. May commitment. Actually, hindi mo na babanggitin yung commitment pag mayroong pag-ibig. Kaya mapansin nyo, basahin nyo 1 Corinthians chapter 13. Ano yung naglalast? Ano yung nagre-remain? Ano yung nanatili? Love. Kaya nga pagka sinabi mong love, kalakip na dyan yung commitment. Hindi mo lalagyan ng commitment para maging strong yung love. No. In fact, para maging strong yung commitment at maging totoo ang commitment, kinakailangang may love. Without love, that commitment won't last. Amen. You see? So makikita nyo, mga kapatid, dito, ang mag-asawa ay pinili niya, sinabi niya, ikaw ang mahal ko. Sabi namang isa, ikaw din ang mahal ko. O sige, kung nagmamahalan tayo, ay tayo yung magsasama. Okay? Alright. At makikita niyo, mga kapatid, na pagka ang dalawang yan ay nangako na sa isa't isa, that is where their commitment to each other begins. Okay? Pero kapatid, yung commitment na yon
ang pundasyon noon ay ang pag-ibig. In other words, yun ay kasama na yun. Hindi mo pwedeng ihiwala yun. If there is love, there is commitment. Huwag mo sabihin, saka natin pag-aaralan na mag-commit tayo sa isa, pero nagmamahalan tayo. Aba, hindi. Ang labo, no? Grabe, may ano tag nito? Yeah, may discrepancy, merong inconsistency. Yeah. Inconsistent yung statement mo na gano'n. Sapagkat kung merong pagmamahal talaga, merong commitment. Kung walang commitment, kung walang pagmamahal, delikado ang commitment, hindi magtatagal. Alright? Kaya nga po mga kapatid, so makikita nyo, pag inunawa nyo ng mabuti, sa chapter 2 of the book of Genesis mga kapatid, sa verse number 24, if you're familiar with that, sinasabi ng Biblia na kapag ka ang dalawa nagkasundo na nagmamahalan, iiwanan nila ang kanilang tatay at nanay. At sila'y mamahawakan sa isa't isa. At sila'y magiging one flesh. At ang sinasabi naman po sa book of Matthew, yung palagi niyong naririnig pag meron kinakasal, till death do us part. So, anong makikita niyo po rito? Ang makikita niyo ito, itong talatang ito, ay nagpapahayag po ng lifelong commitment. Kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Walang sino mang makakapagpahiwalay. Bakit? Hanggat nagmamahalan. Hanggat nagmamahalan. Masiseparate lamang kayo physically. No? Masiseparate lamang kayo physically. Pero ang totoo po ng mga kapatid, hindi kayo nag-separate na bilang, nagmamahalan, sapagkat ang pagmamahal ay sabi ng Biblia, hanggang sa makita natin ang Panginoong Kristo, lalong-lalo na talaga na mabubuo at makukumpleto yung pagmamahalan na yon o yung pag-ibig na yon. Okay? So it signifies a lifelong commitment. You see, kapag ka ang isang tao, mga kapatid, kapag ka ang dalawa nagmamahalan, ang lalaki at babae, tandaan niyo po dyan. Tandaan niyo po yan. Diyan ho, kalakip niyan, pagmamahalan. Kaya nga, tandaan niyo ito. No Sunday, may present po ako. Pag si Hiner at saka si Melay, pag sinabi ni Hiner, mahal kita, tandaan mo, kalakip noon ay commitment. Okay? Kalakip noon ay commitment. Now, bibigyan ko ng mga halimbawang maraming ganyan halimbawa sa Biblia. Now, mapapansin nyo, mga kapatid, you go to the book of Hebrews chapter 11. Okay? Now, pagdating mo doon, nandun yung tinatawag natin mga heroes of faith. Okay? Now, alam niyo mga taong yun kung bakit tinatawag na heroes of faith, tayong tumawag nun mga kapatid. No? Yun ay panawagan ng mga taong naniniwala sa Panginoon, mga believers of God. Okay? Now, pero ang totoo po nun mga kapatid, ito yung mga tao na nagmahal sa Diyos. And because they love God, they're committed to God. That they are not afraid to give their lives sa Panginoon. At namamatay, kaya nga, they're faithful unto death. Kahit na may threat po sila ng kamatayan, kapatid, hindi po sila natakot. Bakit? Because of their love. Kalakip ng pagmamahal na yon ay commitment. Kung hindi po sila, wala akong pag-ibig, maaaring takutin sila ng nagkamatayan. Maaaring hindi sila makapagbigay ng buhay hanggang sa kamatayan, mga kapatid. So, tandaan niyo po ito. Mapapansin niyo, mga kapatid, no? Ito magandang test din, mga kapatid. Mapapansin po ninyo na ang pag-ibig na yan ay totoo sa pamamagitan na kapag kayo ay nag-face na ng challenges sa buhay. Because one of these days you're gonna face challenges, not just a challenge, but many challenges in life. You'll face life. You see, you'll face life. Matindi, I'm telling you, mga kapatid, haharapin mo talaga ang mga challenges na yun sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya, sa pagka kayo ay naharap na sa challenge, mga kapatid, okay? Diyan mo na ang umiiral dyan ay yung commitment mo sa isa. Okay? Commitment sa isa't isa. Kasi, sasabihin na, ang unang-unang narinig mo lamang, I don't know, kayo ngayon dito, nandiyan si Marnel, nandiyan si Cynthia, kung narinig nyo yan sa mga asawa ninyo, I'm committed to you. Or, nung ikakasal pa lamang kayo, bago kayo ikinasal, hindi yung, ang narinig nyo madalas is, I love you.
Pero hindi nila narinig yung salitang, I'm committed to you. Di ba? Madalas lamang. Bakit? Sa totoo talaga, in general, kumpleto na yung love. Love is already complete. But, kinakailangan mong marinig, saan mo ngayon makikita yung commitment? Pag nag-face ka na ng challenge, pag humarap ka na ng challenge, doon mo makikita yung commitment sa relationship na nakalakip or founded doon sa pag-ibig na pag-ibig ng Diyos. So imagine that, no? Kaya makikita mo lamang yung sa Hebrews chapter 11, bagamat hindi man po yun mga kapatid, patungkol sa relasyon sa mag-asawa, pero relasyon niya yun sa Diyos. Okay? So ang sabi ko kanina mga kapatid, in every love kapatid, kalakip dyan yung commitment. Okay? Now, papakita ko po sa inyo mga kapatid. Sa Ecclesiastes chapter 4, babasahin ko lamang po. No? Ecclesiastes chapter 4, beginning from verse number 9. Ito sinabi. Patungkol po ito dyan eh. Alright? Ito maliwanag po. Sabi ng Biblia, two are better than one, because they have a good reward for their labor. Pambihira, ano kung alam ko to. Nagdagdag na sana. But anyway, verse 10, nawala tuloy ako eh. Now, eto ang kagandahan mga kapatid. Una, magandang reward. Dakila ang reward. Mas maraming reward ang dalawa. Amen. Yeah, mas maraming reward. Pagdating sa rewarding, maraming reward. Pagdating sa problema, mas maraming problema. Tama na nag-iisa? No, ang bilis ko naman magbago. Ano? Anyways, so verse number 11 and verse number 10, eto ngayon ang purpose niyan. So makikita nyo, ang ipinapakita ko po ngayon sa inyo mga kapatid, yung commitment na founded sa love ng Diyos. Okay, nakikita nyo? Pagmamahal ng Diyos. Eto yun. Sabi ng verse number 10, For if they fall, the one will what? Lift his fellow. Okay? So yan ang trabaho ng isa. Kaya pinapakita rito ni Solomon yung kagandahan ng dalawa. At merong commitment sa isa't isa. Okay? That is based on the love of God. Okay? Natawa si Tangi. Okay? Verse number 10, sabi dyan, But woe to him that is alone when he falleth. Totoo naman ano, pagka bumaksag ka mag-isa, sinong walang nakakakita, wala man lang titili. Di ba? Imagine nyo na lamang, pag bumagsak si Tang. Yeah. So, verse number 10 of that, for he hath not another to help him up. So, maliwanag eh. Tama nga naman yung mga kapatid. Now, physically, pagka bumagsak ka na mag-isa, ay wala, tapos ka. Tapos ka. Pero pagka ikaw naman ngayon ay may kasama, at least may titili. At least may sisigaw. Kasi ikaw, hindi ka na makakasigaw ng help eh. Oh. Mawalan ka ng malay. Karamihan bumabagsak, nawawalan ng malay, hindi makasigaw ng tulong. Pero at least kung may kasama ka, may sisigaw na tulong. Yeah? So, may sigaw. Kung hindi ka man kayang buhatin, at least, Rick, pwede kang sumigaw. Ay, grabe si Hiner. Joy, pwede kang sumigaw. Pag nabuwagsak si Dexter, pwede kang sumigaw. Tulong! Yeah. So, yan ang sinasabi dito. Now, verse 11 now. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? Ay, ganun pala to. Kahit pala wala kang kumot, basta't may kasama ka. Remember, Pastor, doble ang problema. Magsenyas ka lang dyan, ha? Ay, Hinera. Ano Marnela, sinasabi mo? Sabi mo, Pastor, okay nang walang kumot. Pero alalahanin mo ulit, balik ka dun sa kabilang verse. Doble ang problema. Grabe ka naman. Nag-i-imagine pa nga ako eh.
Pastor Rosie Hiner, nag-hello na kay ano. Pinaltan mo ng pinaltan mo na kaagad eh. Hello daw, shout out kay Ma'am Carmela, sabi ni Sir Hiner. Yay! Tumigil ka nga dyan, kasi hindi pa natin sigurado yan, Ner. Ay. Magbigay ka na kasi ng date. So, nakikita nyo mga kapatid, no? Nakikita nyo. At least, pagka kayong dalawa magkatabi at kailangan mo ng init, abay, mapapainitan ka ng isa. Iinit ang katawan mo, iinit ang ulo mo. Balik na lang ako sa kumot. Sayang sana nakakarinig yung iba. Anyway. Hindi, ibig sabihin. Naalala ko kasi, sabi ni Brother Roy, sabi niya, Sir, kailangan mo na siguro ang Tagalaba. Ay, oo, sabi ko, talagang kailangan ko yan. Pero ang problema kasi, pagkatapos mo naman maglaba, awayin ka rin. Hindi magpa-plancha. Ayan. Anyways, ang saya-saya natin dito. But anyways, tuloy tayo mga kapatid, tuloy tayo. Inaagawan ako ng atensyon ni Marnel eh. Nasaan na tayo? Verse 11 mga kapatid. Verse 12 na tayo. And if one prevail against him, two shall withstand him. O, biro mo yan. And a threefold cord is not quickly broken. Yun ang pinakamaganda niyan. Kaya, mga kapatid, dito sa punto na ito, makikita nyo, napakaraming challenges. Di ba? So, sa challenges sa buhay, mga kapatid, kinakailangan, harapin natin yan pagka hindi lamang ng isa, kundi ng dalawa. See that? So, mahirap. Kakabahan talaga ang sino mang nagpaplano na sirain kapag ka ang dalawa, nagkakasundo. You see, kapag ka ang isa ay nagkamali, yung isa ay hindi nagkamali, tutulungan niya yung nagkamali at magkakasundo sila, lalabanan at harapin ang dyablo. Di ba? So matibay. They can stand. Yan ang sinasabi dito ni Solomon, mga kapatid. Maniwala tayo kay Solomon kasi siya more than 3. Ang dami may batalyon siya Oh. So, makikita niyo mga kapatid, na pinapatunayan lamang dito na napakabuti talaga ng, ini-emphasize niya na bagamat merong testing sa buhay, merong pagsubok sa buhay, merong ganitong challenges sa buhay, but kung kayong dalawa ay may commitment sa isa't isa, doon mo ngayon nagmamahalan sa isa't isa, may ipapakita mo sa panahon ng challenge yung commitment. Huwag kang aatras. Nakakalungkot at nakakahiya sa isang asawang lalaki o isang asawang babae na pagdating ng problema, ang nasa isip ay hiwalay. Yeah. Totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, dapat titignan nyo lagi what is behind. Anong nangyari? Anong naging problema? Ano ang root of the problem? Nakikita lang kasi natin, masyado nating nakikita yung harap ng problema. Pero sa likod ng problema, anong dahilan? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng problema? Kinakailangan kasi ma-uproot. Di ba? Mabunot. Huwag mo lang tabasin. Bunutin mo para hindi natutubo uli. So anumang problema na palagi na lamang nag-aaray sa loob ng tahanan po natin, hindi nyo na-uproot yan. You see? Now, ang pag-a-uproot niyan ay hindi lamang po isa, kundi kayong dalawa. Listen, there is nothing in this world that love cannot conquer. Amen. Wow. My day na yan. Love conquers all. Yeah. Love. There's nothing in this world that love cannot conquer. Kayang-kaya yan. Because, alam sabi ng Biblia, charity never failed. If meron pa ba kayo makikitang another na katangian ng isang tao na pwede niyang ipahayag, nakalakip ng commitment na hindi magpo-fall? Wala na. Wala na. Anong mga bagay katangian ng tao nakalakip ang commitment na hindi magpi-fail? Wala na.
You see? Kaya nga po, kung ang love never fail it, kung ang love ay hindi ho nawawala at hindi nagbabago, kapatid, yung commitment, bunga lamang yan. Hindi mo yan pwedeng ihiwalay sa love. You see, kaya nga yung commitment, pinakita ko sa inyo kanina mga kapatid, sa Genesis chapter 2, kapatid, maliwanag na sinasabi na, till death, it's a lifelong commitment, yung marriage. Yung pag-aasawa is a lifelong. Bakit? Bakit lifelong, kapatid? Kasi nandun yung love. Amen. Hindi yung kung ito sana usapin na ito, ilalagay sa Senado. At saka sa Kongreso, I don't know. May pastor na, may pastor kasi dun, di man tinatalaka yung... So, puro na lang kayo pera dyan. But anyways, so ito ang dapat itong pag-usapan dito mga kapatid. So makikita natin, tandaan nyo, ang mag-asawa po ay laging may challenge. Pero anong challenge ang hindi kayang i-overcome ng dalawang nagmamahalan? Ha? Pambihira. Alam ko, mga kapatid, marami nang nangangati rito ngayon. Marami nang nanggigigil, kaya kayo mga nasa bahay, sana katabi nyo ang misis ninyo habang nag-uusap tayo ng ganito. Ipasa nyo na yung link para doon sa kaaaway lang kaninang umaga. Pasahan nyo na lang link ngayon. Oh. Nag-away kagabi, pasahan nyo na ng link ngayon. Yung hindi nagkakasundo, ipasa nyo na to. Oh, ang tanong dyan is, do you love each other? Okay, if you love each other, wag mo nang itanong, are you committed to me? No, wag na, kalakip niya yan. Now, saan natin at kailan natin makikita ang commitment? Kapag may challenge tayo na ganito. Eto na yun. Etong nag-aaway tayo ngayon. Now, ito ang tatandaan nyo, hindi sapagkat nag-aaway, ay wala na yung pag-ibig. Maraming kadahilanan ng pag-aaway. Ang pag-aaway ay bunga ng hindi pagkakasundo. Pero ang hindi pagkakasundo ay hindi po ang ibig sabihin niya yan, bunga ng hindi nagmamahalan. No. Kasi pagkatapos yung pag-usapan na hindi nyo napapagkasunduan, mananatili pa rin kayo nagmamahalan. At kaya kayo mananatiling pagmamahalan, walang pwedeng magpahiwalay sa inyo. Bakit? Pagka hindi kayo napahiwalay, dyan nyo na makikita yung commitment nyo sa isa't isa. Dyan nyo na ngayon madidefine. Dyan nyo na ngayon mababasa, meron palang salitang commitment. Saan nakalagay? Sa love. Amen. Behind love is the word commitment. And behind commitment, the foundation is love of God. Amen. You see? So it's so important, mga batid. Kaya kinakailangan ma-demonstrate, mga batid. Kinakailangan maipakita natin yung commitment na pagdating sa trials, pagdating sa paghinarap na natin yung challenge sa buhay, huwag kayong matakot na magsabi ng totoo. Okay? Bakit? Hindi naman pinag-aawayan sana yan eh. Pinag-aaralan. Pinag-aaralan kung paano nyo ma-overcome, hindi pinag-aawayan. Kapag pinag-awayan nyo, hindi mo ma-overcome. Pero kapag pinag-aralan, pinag-usapan ninyo yan, at pinag-aralan, ma-overcome nyo yan. Oh. Kaya hindi ho na-overcome, paulit-ulit yung problema. Pagka nasanggi na naman uli, parang hindi na parang pigsang hindi na gumagaling, na pagka na-touch mo lang yung katabi, aarayin na kaagad. Oh. Hindi ho maganda. Hindi maganda. Ang programang ito'y tulong. Sana pinapakinggan nyo po ito. Ano po? Sana po ay nagkakatulungan po tayo. So makikita nyo po, kaya dapat makikita nyo, sa kabila ng kalakip nito, tinan nyo po mabuti, nag-face kayo ng challenge. Ano yung mga challenges? Kayo na po nakakaalam niyan. Maaaring nagkasala ang asawang lalaki, maaaring nagkasala ang asawang babae, maaaring nagkasala o sino man sa inyo. But listen now, here's the thing. Kapag ka nagkasala, alam naman natin kung ano mang klaseng kasalanan. Okay? Pag nagkasala ang lalaki, ano ang command ng Panginoon? Love. Pagka naisip mo yung love, at i-apply mo yung love, ang lulutang na characteristics ng love doon, mga kapatid, is commitment. Bakit? Sabi ko nga, hindi kayo mag-uusap para maghiwalay.
mag-uusap kayo para magkasundo. Hindi kayo mag-uusap para magkagulo. Kundi mag-uusap kayo para kayo ay mapaayos, muling umalab ang inyong pagmamahal. Maraming challenges, kapatid. Kahit saan kayo pumunta. When you face life, you've got to face life. You are facing challenges in life. Why there's challenges in life? Because God wants you to move into another level of your marriage. Para malalo pang maging exciting. Hindi discouraging. Hindi inciting. Exciting. You're not inciting anything. You know, you are excited sa pagsasama ninyo. See? So, kaya kinakailangan maipakita natin yung love at sa pagdating sa challenge ng buhay, makikita nyo na po yan dyan. Alright? Halimbawa ngayon, nagkasala yung babae. Alright? Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Biblia? Husbands, love your wife. Hindi sinabi rito, when she is good. Likewise, yung wife. Nasaan yung sinasabi mo, mahal mo yung asawa? Bakit pagdating dito sa challenge, pinapalayas mo na? Nung dumating yung testing sa buhay, nung dumating yung pagkakamali, yung dumating ng ganito, pinapalayas mo na. Where is love now? Eh, pastor, kasi ganito, ganyan. No, ang tanong, where is love? Because I cannot find commitment if I cannot find love. You see? As long as love is visible, pain is bearable. See? Inuulit ko po. As long as love is visible, pain is bearable. Okay? So, kaya mga kapatid, makikita natin dito na pagka pinag-usapan natin, yung sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 5 verse number 25, husbands, love your wife. Love your wives. Even as I love the church. See? Now, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, puntahan natin. Kung kayo may mga Biblia mga kapatid, puntahan natin. Alright? Kasi magandang isa-isa natin, unawain natin ito eh. Ito sabi ng Biblia ha. Alright. Kaya kung pinaano para makita natin na mapag-aralan nating mabuti ang commitment natin sa relationship. Okay? Ano sabi ng Biblia? Husbands, plural. Love your wives, plural. Oh, pagka plural, sabi ko niya, pagka plural yung husband, dapat plural din yung wives, ha? Wala dapat yan singular, tapos plural yung isa. No. Hindi po pwedeng singular ang husband, plural yung wives. Or singular yung wives, plural yung husbands. Hindi pwede yun. Okay? So, anong command? Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. And He gave Himself. Jesus gave Himself for it. For what? For the church. Okay, tanong. Okay? Nung kinuman ng Panginoon, yung mahalin ng lalaki, ng husband, ang kanyang wife, nung kinuman ng Panginoon yan, okay? Now, in any situation, tandaan niyo po yan. In any situation, sa anumang sitwasyon ng kanyang wife, he has to love his wife. Okay? Hindi po ang ibig sabihin yan, it doesn't matter mga kapatid, kung ang wife ay nasa sitwasyon na siya ay nagkasala o nagkakasala. Okay? Bakit? Paano ko nasabi yan? Wala naman dyan, pastor. Ituloy mo yung talata. Even as Christ loved the church. Tanong, nakakita na ba kayo ng perfectong church? Paki-search nyo lang po at lipat tayong lahat. Yeah, wala. So hanggang ngayon, ang church ay hindi po perfecto. So in other words, ipinapakita ng Panginoon na minahal niya yung iglesia na hindi perfecto. Okay? Yun ang maliwanag na picture dito. Ngayon, yung picture na yon na minahal ng Panginoong Kristo ang iglesia na hindi perfecto, alright, nilagay niya ngayon sa relationship ng husband and wife. Klarado?
Okay? Nilagay niya. Ano sabi niya? Husbands, love your wives. Okay? Maaaring hindi mo naintindihan. Maaaring hindi mo kayang i-figure out. Maaaring hindi mo gaanong maisip kung anong klaseng pagmamahal ang gagawin ng husband sa kanyang wife. Ang sabi ngayon ng Panginoon, even as Christ loved the church, sabi ni Paul. Even as Christ loved the church. Alright? Anong pag-aaralan mo rito? Anong ginawa ni Kristo sa church? He gave Himself for it. Okay? Ano ang kalagayan ng church nung minahal ng Panginoong Kristo ang church? Not perfect. Nagkakasala. Kaya nga, ang ganda nitong talata nito kung unawaan niyo ng mabuti. Now think about this. Na kaya binigay ng Panginoon ang buhay niya sa church sapagkat alam niyang hindi perfecto ang church. Alam niya na ang church ay makasalanan. Alam niya na ang church ay, kaya nga number one na ginawa niya, tinubos niya. Tinubos niya. See that? Now, ipinakita rin niya mga kapatid ni Hosea. See? Alam naman po natin yan. Pero mga kapatid, bagamat sabi ng iba, alam ko naman magandang ginawa ni Hosea, pag-ibig ni Hosea, pero ayoko maging si Hosea. Pero ito nga mga kapatid. No, seriously, dapat po nating maunawaan ng mabuti ang commitment to relationship. Commitment to relationship. Yung commitment natin na yan sa relationship, mga kapatid, napakahalaga. See? Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, ang unang-unang gigibain ng dyablo ay ang relationship. Relationship sa Diyos. Relationship sa iyong minamahal. Dalawa. Sinabi ng Panginoon, ang commandments is, love God with all thy heart, with all thy soul. Okay? Now, what is the second commandment? Which is related to it. Love thy neighbor as thyself. Love thy neighbor. Pag nagiba mo yung relationship, pag nawala sa'yo yung relationship mo sa Diyos, may problema ka sa relationship mo sa Diyos, may problema ka sa relationship mo sa kapwa mo. May problema ka sa relationship. Listen, madidiminish yung relationship, yung pagmamahal mo sa iyong asawa kung ang pagmamahal mo sa Diyos ay diminished. Diba? So yan ang problema mga kapatid. Kaya makikita po natin, sana po maunawaan natin mabuti na ang plano ng dyablo, gibain ang ating relasyon. Tanong, anong gagawin mo? Siyasatin mo muna ang pagmamahal mo sa Diyos. You see? Sapagkat ang pinakang pundasyon ang look alike. In fact, hindi natin lamang sasabihin na look alike yan. Hindi lamang yan katulad. Kundi, pundasyon talaga. Yun talaga yun. Ang pagmamahal ko sa aking asawa, ang pundasyon niyan ay pag-ibig ng Diyos. That's why meron niyang commitment. See? Kaya meron po yung commitment. Kung walang commitment, kung walang pag-ibig yan, walang inutil, kapatid, walang kabuluhan yung commitment. Huwag mo nang patagalin. See? Kaya dapat ang ating commitment, kapatid, ay founded sa salita ng sa pag-ibig ng Diyos. Kaya inuulit ko, hindi po yan, kapatid, requirement. Ang commitment ay hindi requirement ng love, kundi kalakip ng love. Nawa po ay naging maliwanag po ito sa inyo, mga kapatid. No? And sana nakikita natin na walang mag-asawa na kayang pahiwalayin ng problema. Walang mag-asawa. Walang mag-asawa na kayang paghinain ang kanilang pagsasama ng problema. Kundi ang problema ay gagamitin ng Diyos para pagtibayin ang pagsasama ng mag-asawa. Amen. See? Huwag kong sabihin, ako'y nanghina sa problema. Ako'y na-discourage. Ano nang plano mo ngayon? Maghiwalay na lang tayo. Yun ang plano. Kaya nga nakakalungkot yung mga walang church, walang naririnig na katulad nito. Yun talaga may iisip ka agad nila. Hiwalay.
Alam nyo, maganda lang ihiwalay talaga yung puti sa dikolor. Yeah. Pag naglalaba ka. Pero pagdating sa ganitong klaseng usapin, mga kapatid, wag na wag niyong sisikapin na maghihiwalay ang dalawa. Na pinagsama ng Diyos ay wag naman papaghiwalayin ang tao. See? Tandaan niyo po yan. Napakahalaga po niyan. Kasi pagka yan po ay hindi po natin binigyan ng pansin, tandaan niyo po yan. Gigibain at gigibain ng dyablo ang relasyon po ninyo. At pagka yan ay nagiba ang relasyon mo sa Diyos, di ba? Pag nag-aaway tayo, tinan mo mabuti. Ito ang totoo niyan. Let's just face the reality. Tapos na po ako, medyo dagdagan ko lang po ng konti. Palagi ko naman, hindi naman kayo lugi. Now, ito po yan. Pag nag-aaway ba kayo na nakakapagsalitaan na kayo na hindi maganda, nagre-raise na kayo ng voice, ibig sabihin, kasigawan na, ito lang po ang tanong ko. Naisip nyo bang kasama nyo ang Diyos? Nandun kaya ang Diyos? Yung umiinit na ang ulo. Kasi, inuulit ko po, ang pundasyon nito ay pag-ibig ng Diyos. Ngayon, meron na ba kayo nag-away? Meron na kayo nakita nag-away na sinasabi nila, alam mo, sabi ng Biblia! Walang ganun eh. And God said! Yeah, walang ganun, walang ganun. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, kaya minsan, nagmumurahan na kayo, nagsisigawan na kayo, nagsasalita na kayo hindi maganda kasi hindi niyo sinasali ang Diyos. Na sana kung babalik lamang kayo sa pundasyon ng Diyos, kapatid, wala na sana yan. Walang away. Alam niyo kung bakit? Pagka bumalik kayo sa Diyos, maiisip niyo yung love ng Diyos. At pag naisip niyo na yung love ng Diyos, there is what? Commitment. There is commitment. Kailangan lang mga kapatid, may mga bagay na dapat tayong pag-usapan at hindi na dapat pag-awayan. Walang masama sa pag-uusap. Ang masama, yung pinag-aawayan, ang dapat pag-usapan. Na hindi pa naman nag-uusap, nag-aaway na. Hindi pa pinag-uusapan, pinag-aawayan na. Bakit pinag-aawayan na kaagad sa halip na pag-usapan? Alin ang dapat yung unahin? Pag-usapan, hindi pag-awayan. Nawa po yung maliwanag po ito. Na po? So, nawa po, natulungan kayo ng programa ito. Baka mayroong masasabi ito mga co-host ko rito. At alam ko, kanina pa ito eh. Baka may mga away sila kahapon, kanina, kagabi. No. Go ahead, Cynthia. Naalala ko lang sa talaga, nung sinagot ko si Noel, ito yung ibinigay ko sa kanyang verse, itong Ecclesiastes 4:9. Yeah. 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. Nakatuwa nga sa akin si Noel. Sabi niya, anong ibig sabihin nun? Tapos tinuloy ko, for if they fall, the one will lift up his fellow. Ito nga po eksakto, but who to him that is alone? Ito po yung eksaktong sinagot ko sa kanya. Ang gusto niya kasing mangyari kapag nung tanungin niya, nung magsabi siya na, kasi una talagang nagpapahayag na ang lalaki ang una nagpapahayag ng I love you. Mm-hmm. Ito sir yung isinagot ko sa kanya. Tapos sabi niya, ano ibig sabihin nun? Ganyan. Tapos sabi ko, eto nga, di ba, 2 are better than 1. Paano, hindi mo pa rin makakakuan. Ang gusto niyang isagot ko, I love you too. Pero sa that time, ang isinagot ko lang sa kanya, I like you. That time, hindi pa ako nagbibigay ng total commitment sa kanya. Pero nagpapasalamat ako dahil nung ikinasal na kami, nung basbasan na kami mag-asawa na, doon na ako nagbigay ng total commitment sa kanya. At yan yung panahon na talagang sinabi ko sa sarili ko, whatever comes. And every day, every hour is full of challenges sa amin. Talagang lalo na yung sasabihin na ang mag-asawa, ang tawag dito, ang adjustment period is 1 to 5 years. Hindi magte-27 years hanggang na kami. nag-adjust pa rin. Opo, talagang biyaya ng Panginoon for 27 years. Andyan pa rin yung adjustment at kami ina-adjust ng Panginoon dito sa salita niya. Na every time na kami nandito sa simbahan, may mga pagkakataon, sir, talaga na
nung mga bago-bago pa lang kami, gusto ko na talagang humiwalay eh. Kasi Yeah. sa totoo lang, Sandali lang. Alam nyo, ang salitang adjustment, dapat mailagay natin yan sa particular na bagay. Opo. Saan kayong bagay nag-a-adjust? Particular, not to general. Yeah. Because, you know, ang adjustment as far as for the better is concerned is habang nagsasama kayo. Amen. Alam niyo kung bakit? Because God wants you to move on to the next level Yeah, amen. of your marriage. Hindi yung, ngayon, ito, in permis. Sino ba ang ikinasal at naging mag-asawa na pumirmis sila sa dati lang katayuan? So, ang gusto ng Panginoon, mag-mature kayo na mag-mature. Kaya adjust kayo ng adjust. Talaga po. Ganun yon. So, dapat mailalagay po natin yan. Sa sino man nagtuturo po niyan, dapat mailalagay natin sa tamang kalalagyan. Okay? In a particular situation ng marriage. Okay? Ganun po yan. Go ahead, Cynthia. Tapusin mo. Ayun nga, nag-asawa po ako at 32 years old na ako. For 32 years, walang nagkokontrol ng buhay ko. Kaya kong mag-stand, kaya kong mag-desisyon ng sarili ko. Then, here comes somebody na talagang strong siya eh. Strong talaga siya. Maging yung aking mga personal na matters, talagang pinakikialaman niya. Kaya yung anong tawag dito, yung pagbabago talaga, yung sinasabing pagbabago kapag nag-asawa, i-expect yan. Kaya yung mga bagong mag-asawa o kaya nagpaplano mag-asawa, hindi yan sinasabi na kapag sasabihin na iba na lalagay sa tahimik. Hindi ko maintindihan yun, sir. Lalagay sa siguro tahimik. ang tahimik nila, hindi naman yung wala nang ingay sa loob ng tahanan, Opo. kundi may peace of mind. May peace of Pero mind. again, ang peace of mind hindi nagagaling sa inyo, kundi nagagaling kay Kristo. Amen. Amen. Kaya every time na, may mga, yun nga, sabi ko ulit, may mga times na talagang sabi ko, ayaw ko munang sumimba. Pero hindi. Habang iniisip ko na ayaw kong pumunta sa church, yun yung time na sinasabi ko rin sa sarili ko na mas kailangan kong makinig ng salita ng Panginoon. Mas kailangan kong mag-involve pa sa mga ministry na kung saan nakikita ko, doon ako palalakasin ng Panginoon. Bilang isang Sunday school teacher, bilang choir members, at ngayon binigyan kami ng pagkakataon na maging kabahagi dito sa The Baptist Lunch na maraming mga inanantahan na every time na magbibigay kayo ng testimony na nagiging bahagi ang programang ito sa ikaayos sa inyong pamilya. Napakasarap pakinggan sa amin yan. Napakalaking encouragement yan sa bawat isa sa amin na naririto na ginagamit ng Panginoon. Tunay yung pagpapala sa atin kung talagang ikukumit natin na mananatili yung pagmamahalan natin. Una, sinasabi na ating mahal na pastor, una sa Panginoon. Kapag na-establish natin yung sarili natin, na unahin lagi natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, whatever comes, marami sinabi ko sa inyo, marami araw-araw halos kami ni Brother Noel. Andyan talaga ang tangka ng dyablo. Pero nagpapasalamat ako dahil mas nangunguna sa amin yung tunay naming pagkatakot sa Panginoon. Aba, kung kami nagkahiwalay, kung kami nagkawalaan, paano na yung mga susunod sa amin? Yung mga anak namin, maging yung mga members ng church na ito na bago pa lamang ngayon, kung sila nga, nagkahiwalay, paano pa kami? Yeah. Kaya, yun lagi yung iniisip din namin na paano kapag yung mga sumusunod pa. Kaya, malaki yung factor na i-founded tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Yeah. Amen. All right. Mernelli. Ako naman, Pastor, yung pambungad nyo pa lang po kanina na sinabi nyo na magtatanim at magtatanim ng duda yung job sa relationship Partner, nyo. Kasi ako naman po, yung kung si Ma'am Cynthia, ganun yung kanyang nakaraan. Ako po, I have trust issues kasi I came from a broken family. Sabi ko na nga So, ba, mga kapatid, kinakailangan talagang ang nakaraan. ang nakaraan. Hindi ko kasi nakarinig talaga, para sa akin yun na pag nagdududa ka pala, pag nagdududa ka, jablo yun. So yun yung naisip ko kanina, Pastor. Hindi ka na magduda. Pag-usapan para maayos. Kung ano man yung gusto mong, mga iniisip mo para magkaroon ng kaliwanagan. Hindi para mag-away kayo, kundi para maintindihan mo yung point of view
kung saan yung iisipan mo, hindi naman pala siya valid yung mga iniisip mo. Kasi usually tayong mga babae, marami tayong iniisip. So, tama na yung pag-iisip na kung ano-ano. Huwag na tayong magduda. And gusto ko rin sinabi ni Pastor, sabi niya, patuloy kang mag-adjust ng mag-adjust dahil gusto ng Panginoon na lumago kayong mag-asawa. Yeah. Meron akong words para dyan eh. Yes, Pastor. Do not stop learning because life is still teaching. Wow, ang daming pangmaiding ngayong araw na to. Ang dami Do talaga. not stop learning because life is still teaching. Amen. Amen. Hindi tayo titigil na matuto. And sabi mo kanina, Pastor, yung mga asawang nagsasabi agad ng hiwalay pag nag-aaway, naku, ganyan-ganyan ako noon. That's all. Yan lang Totoo alam yan, nila. Pastor. Oo, pag nag-aaway kami ni Julian, sabi niya, hiwalay agad, upo ka dyan. Sabi ni Pastor, mag-usap tayo, ganyan. So, I really thank the Lord na merong simbahan, merong programa na ganito kasi napapaalalahanan tayo lagi na why you are here. It's because of the love of God. Na yung pagmamahal ng Diyos na nakalakip dun sa pagmamahal na natatanggap natin galing sa ating asawa at yung commitment na hinahanap natin, nandun na yun sa pagmamahal niya, yun sa mga pinapakita niya sa atin. Dahil yun nga, hindi tayo perfect. In as much as tayo din na mga asawang babae, mahalin din natin yung asawa natin na hindi rin perfect, 'di ba? Kasi yun yung commitment na wala nang only death can separate us, 'di ba? Kung gusto mong mag-joke, wala na tayong magawa, andito na 'to 'di ba? Yan yung joke natin. Wala nang saulian, 'di ba? Pero in the real sense of it, talaga pong it was meant to be. We will grow together. Ako po, kumbaga, kung yung asawa natin, yun yung perfect pair sa'yo para lumago ka. And salamat sa Panginoon dahil sa mga turo niyo po, Pastor, sa pulpito at dito sa mga programs na napapaalalahanan kami na, yung perfect love of God makes the imperfections easy to handle. Diba? Yeah. Kasi perfect yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Yeah. All right. That's good. Alam nyo, bilang pangwakas mga kapatid, meron ito, pag nag-i-explain sa akin lagi si Doc Sheila, laging may natututunan ako sa mga patungkol sa chemistry ng ating katawan. Pagka medyo nanghihina, nakalimutan ko lang yung bahagi ng loob ng katawan natin, na pagka nanghihina, kailangan natin ng sugar, yan yung dumudura or bumubuga ng insulin. Pancreas, yeah, that's it. Pancreas. Okay? So yan, nagbubuga yan. Pagka kailangan natin, pag nakikita ni pancreas na mahina na ang sugar natin, mababa na, bubuga siya. Di ba? Magbibigyan ka ng insulin para lumakas ka ngayon, tumibay ka, at para yung required na sugar sa katawan mo, ma-produce niya, ma-supply niya. Di ba? Sa pamamagitan niyan, ay hindi ka magkakaroon ng problema. Naalala ko mga kapatid dito, sa usapin na ito, nakatulad na sinishare ni Marnelli kanina, ang unang nagpa-plus, kung wala kang ganitong pag-ibig na founded sa Diyos, pag-ibig ng Diyos, kung wala kang ganito, saan mo kukunin yung commitment? Di ba? Tama yung sabi mo kanina. Ang buga kagad mo is hiwalay. Hindi yung magkasinto, hindi yung kay Julian, maupo ka. Bakit ka pinauupo? Kasi ipapaliwanag sa'yo na hindi hiwalay ang solusyon. So, nandun yung insulin para masupplyan ka ng sugar sa buong katawan mo. Di ba? Sa'yo ngayon, patay ka agad. Yeah. So, makikita nyo ang ganda mga kapatid No? Sana makita po natin itong mga bagay na ito. Na pagka may problema tayo, pag may hinaharap tayo sa ating buhay, when we face life, no? At kinonfront tayo ng life mga kapatid, tinuturuan lang tayo niyan. Then don't stop learning kasi may tinuturo sa iyo Instead, tanggapin mo yung tinuturo niya. Bakit? Bubugayan ng commitment. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang pinakamagandang subukin ng dyablo sa atin,
Alam niyo kung ano? Love. Bakit? Because if you have the true love of God, love never faileth. Yan ang maganda. Pinangingilabutan na ulit si Cynthia, parang bumalik na si Cynthia sa pagkadalaga. Noel, humanda ka. You see? So, yan pinakamaganda. Kaya huwag kayong matatakot pag sinubog yung pagmamahal ninyo. Nasaan at hanggang saan ang pagmamahal ninyo. Pag sinubog yung pagmamahal ninyo, alright, go ahead. Yun ang pinakamaganda. Sa panahon na nasa pagsubok, bubugayan ng commitment. Sa panahon ng nakikita ni pancreas na mahina na ang katawan, kailangan ng sugar, bubugayan ng insulin. Sa panahon na kailangan mo na, parang naiisip mo na maghiwalay, sawa na ako dito, mula pa nang ikinasal kami, ganito ang problema ko sa kanya, maghiwalay na lang kami, maghintay-hintay ka lang, sinusubok yung pagmamahal mo, bubugayan ng commitment. Alright! So sana po ay natulungan po kayo ng programang ito sa araw na ito. At kami po ay nandito hindi para mag-atake ng inyong reputasyon, kundi para po tulungan kayo na maitaas ang reputasyon. Ano po? Alright, so sa Tuesday na naman ulit, babalik po ang programang ito. Babalik po kami rito. Babalik po tayo. At mag-invite tayo ng maraming mga viewers na nandito para, sabi ko nga, maraming nangangailangan ng narinig nyo ngayon. Maraming nangangailangan po nito. Kaya sana po ay mabigyan natin sila ng blessing po ito pag naibahagi po natin. Dalhin po natin sila dito sa programang ito. At pag nadala po natin sila sa programang ito, dadalhin po natin sila sa church. Magkakaroon din sila ng church. Kung anong kasiyahan ngayon ni Cynthia, kasiyahan ngayon ni Marniele, ay magiging kasiyahan din po nila. Okay? Alright, so kami po ay magpapaalam na at maraming salamat sa pag-tune in. Salamat sa lahat ng mga nandito nagpakita po sa amin. Alright? Till next time, dito lamang po sa The Baptist Lunch. Alright, bye. Love you all. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Nadakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay,
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan iahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakil